Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Ako po, hinukay ng mga netizen ang baho ni lawyer Lorna Kapunan. Ako po, si Madam kasi nag-astig-astigan sa impeachment trial. Talagang hinukay, hinanap, at inintindi ng mga tao kung bakit ganun kaastig si Lorna Kapunan. Astig ba? Or feeling matalino? Or talagang gusto lang niya ipahiya si Attorney Ferrer? At dahil dyan mga kabibig, hinukay-nukay talaga ng mga tao kung ano ang tinatagong baho ni Attorney Lorna Kapunan. At meron silang nahukay. For the record to, hindi na ito pwedeng tanggalin sa record. Si Attorney Lorna Kapunan pala kabibig, na-convicted pala to, na-convict pala siya ng unjust vexation over statements versus UST law din. Hala. Ito lawyer Lorna Kapunan convicted of unjust vexation versus UST Lodem gets 30-day jail term. Hala, so nakulong. Nakulong ba si Lorna Kapunan, si Attorney Lorna Kapunan ng 30 days dahil sa unjust vexation laban sa isang UST Lodin? Naku po kabibig. Nagtataka lang ako ba na hindi ako natawa, kundi para naawa din ako kay Attorney Lorna Kapunan kasi yung mga baho niya kinalkal ng mga taong hindi rin nasiyahan sa kanyang hindi naman sobrang para kasing iba ang kanyang atake kay Attorney Ferrer. Parang may gigil siya. Parang may galit siya kay Attorney Ferrer. Baka apektado si Attorney Kapunan sa social media na kung saan marami din ang nagkukumpara kay Attorney Lorna Kapunan at Attorney Ferrer. O di kaya naapektuhan si Attorney Kapunan dahil sinasabi nila na itong si Attorney Kapunan malapit na mag-retire, so kailangan talaga maging maganda ang kanyang legasiya versus Attorney Ferrer na may maganda pang bukas bilang isang lawyer. And this impeachment trial ni VP Sara opens a lot of opportunities for Attorney Ferrer. Kay Attorney Kapunan, sabi nila, parang na kasi siya, matanda na kasi siya. So parang she is now on the area wherein kailangan na niyang magpahinga, kailangan na niyang mag-enjoy sa buhay niya. Ang mga tao kasi ang napansin, parang parang galit-galitin din si Attorney Kapunan. Parang walang respeto daw, parang bastos kay Attorney Ferrer. Hindi naman siya bastos mga kabibig. Wala lang, baka nadala sa kanyang emosyon. Alam mo naman, matanda na talaga si Attorney Lorna Kapunan. Baka naging sensitive siya or nadala or napadala lang sa kanyang emosyon that time at ayaw niyang magpatalo kay Attorney Ferrer. Kasi sa mga comments ng mga tao, talo na yan si Kapunan, padalo na si Ferrer, mas magaling si Ferrer kumpara kay Kapunan. Si Kapunan matanda na, hindi na siya, parang kulang na daw yung energy noon na yung energy yung kabataan niya. Nakikita ng mga tao. Kaya baka na-stress si Attorney Kapunan at gusto niyang ilampaso si Attorney Ferrer. But knowing Attorney Ferrer, hindi din siya magpapatalo. Pero sinabi niya na nirespeto, mataas ang kanyang respeto kay Attorney Kapunan. Pero ngayon kabibig ang mga netizen, kinalkal talaga ang baho ni Attorney Kapunan. Kawawa naman si Attorney Kapunan. Huwag namang kalkalin. Okay na natulog na yung issue na iyan. Kawawa naman siya. Pero ganun talaga kasi this is a controversial impeachment trial. How you able to act, react, and give statements and how you interrogate, natural. May mga masasaktan, may mga mata-challenge at meron ding sabihin, tingnan natin kung gaano ito kalinis si Kapunan. Kasi mga tirada ni Kapunan,
Kay VP Sara, iba din. Iba din ang mga tirar scam, kung ano mga statement ba. So, mga tao, yung mga supporter ni VP Sara, hindi nagustuhan. Kasi very judgmental. Very in conclusion na si Atty. Kapunan. Kaya ang ginawa ng mga netizen, nagkalkal sa issue ni Kapunan. Nagkalkal sa kanyang baho. Hala no, unjust vexation, tapos nakulong or nakulong ba siya or nakalaya ba? For 30 days, of course, nakalaya yan. Or baka nag-bail, mga kabibig. Pero, ano siya, convicted siya eh. Oo, convicted of unjust vexation versus UST Lodin gets 30-day jail term. Hala, what is the meaning of this? Well, totoo naman yan, nabalita yan. O maraming mga news. Ito, basahin natin ha. Oh, Manila Court has convicted lawyer Lorna Kapunan of unjust vexation, sentenced her to 30 days in jail, and ordered to pay 2 million in damages over statements she made against University of Santo Tomas Lodin Nilo Divina regarding of hazing of Horacio Atio Castillo III. Oh, nakulong pala ng 30 days tapos nagbayad ng 2 million pesos. O, ito yung balita, panoorin niyo. Guilty sa kasong unjust vexation ang hatol ng Manila Regional Trial Court laban sa abogado si Atty. Lorna Kapunan, kaugnay ng naging pahayag niya laban sa Dean ng UST Faculty of Civil Law na si Nilo Divina. Sa inilabas na desisyon ni Manila RTC Branch 11 Presiding Judge si Cero Jurado Jr., sinabi nito na grave abuse of discretion ang naging hakbang ng Metropolitan Trial Court Branch 17 nang i-dismiss ang reklamo ni Divina. Dahil dito, nasentensyahan ng hanggang 30 araw na pagkakakulong si Kapunan at inatasang magbayad ng 2.5 million pesos na danyos. Nagugat ang kaso ni Kapunan dahil sa sinabi nitong sangkot umano si Divina sa pagkamatay ng UST Law freshman na si Horacio Asio Castillo III. Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Honor, please. Mr. Can Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in again, the counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen. Yes, Your Honor, it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her. You can end there, counsel, if Yeah, you respect her. Thank you. Thank you po. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Grabe sila makag-comment. Sabi ng isang netizen, karma pala noon pa. Hay, yan pala. Ganon siya ka mag-react. Kasi may pinagdadaanan. Baka hindi pa naka-move on sa 30 days jail. Huy, wag naman po kayong ganyan. Baka hindi naka-move on sa 2 million pesos na pinapabayad siya. Naku po. Manila Regional Trial Court have found lawyer Lorna Kapunan guilty of unjust vexation for a statement she made against
the dean, reversing a decision made by lower court, acquitting her of the crime. Oh, reverse pala. Acquit, pero convict pala si Atty. Kapunan. Kawawa naman si attorney, no? Nakalkal yung mga nakaraang issue sa buhay niya na ibinao na niya sa limot. Kinalimutan na niya, na para naka-move on na siya. Pero ganun talaga ang laro sa politika because you're part of the politics right now. Kasi ikaw yung lead counsel ng prosecution, natural, expected na yan na may kakalkalin na mga issue sa buhay mo. Pero alam nyo, matanda na si Atty. Lorna Kapunan, pero magaling naman siya. Wala namang question sa kanyang kagalingan, mga kabibig. Wala namang question sa kung hindi ba siya magaling or hindi. Pero hindi lang nagustuhan ng mga tao ang kanyang atake kay Atty. Ferrer. Parang naging too personal. Parang pinapakita niya kay Atty. Ferrer na, marami akong experience. At pwede kitang ilampaso. Tingnan natin kung paano kita ilalampaso. Pero sa Atty. Ferrer, hindi siya nagpalampaso. Ang reaction ng mga netizen, parang si Atty. Kapunan pa nalampaso at napahiya. So, yun na nga, kabibig. Yun ang issue. Yun ang pinag-uusapan ng maraming netizen ngayon. Kaya huwag kang magmamalinis. Kasi, pag masyado kang nagmamalinis, hindi naman nagmamalinis si Atty. Kapunan, kabibig. Hindi naman siya nagmamalinis. Yung tingin ng tao ba na nagmamalinis si Atty. Kapunan? Well, basis sa baka kay Atty. Kapunan, hindi ako nagmamalinis. Marunong lang talaga ako. At gusto kong i-show sa mga tao na marunong akong mag-interrogate, marunong ako sa gandong klaseng paglilitis. May mga ibang tao kasi na hindi nagugustuhan ang mga atake ni Atty. Kapunan. Natural, kabibig. Legal counsel siya sa prosecution, natural, ididepensa niya ang prosecution. 'Di ba? So, naintindihan din natin ang side ni Atty. Lorna Kapunan. Pero, hindi natin makokontrol ang mga netizen kung ano ang kanilang kakalkalin sa buhay ni Atty. Lorna Kapunan. Kasi yung iba, nagko-comment na feeling perfect, feeling magaling, pero may mga tinatago pala, mga bahong tinatago. Oh, now you see kung ano ang makukuha mo sa mga tao. Alam mo na, kabibig, yun talaga ang laro ngayon. So sana si Atty. Kapunan ay makayanan niya ang mga bashing. Well, alam naman natin niya si Kapunan, kinakain yung mga bashing na yan eh. Pero iba na kasi pag tumatanda na nagiging sensitive, nagiging emotional. Hindi natin alam, kabibig, na nasasaktan din si Atty. Kapunan. So, ang i-advise ko lang sa inyo, hinahina din tayo sa pagbabash kay Atty. Kapunan, knowing na we need to respect also her. Kawawa naman din sa Atty. Kapunan, di ba, mga kabibig? So, masyadong mag-bash-bash super duper, ha? Gusto lang natin, it's shika-shika, it's itong mga issue na ito, di ba, kabibig? Yung kinalkal na mga netizen, ang baho ni Atty. Kapunan, tungkol sa conviction niya, di ba? So, yun lang, kabibig, ang ating latest libak-libak for today. Ikaw, ano ang iyong reaction hinggil dito? Tama lang ba na kinalkal ng mga netizen ang baho ni Atty. Kapunan? Or wag na? Nakalimutan na yan. Naka-move on na si Atty. Kapunan. Let it, gone, ashes to ashes, dust to dust. We hate to hate you. It's enough. Oh, yun lang, kabibig. Ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.